Itigil mo na ang kahibangan mo, Sarah Jane. Bistado ka na. Anong bistado? Wala akong ginagawang masama. Nagtatrabaho lang ako ng maayos. Nagtatrabaho? Paano naman sila? Ang mga biktima mo, hahayaan mo na lang silang mamatay ha, ganon? Hindi pa sila mamamatay, Gaga. Magdurusa muna sila. Hindi nga sa ngayon, pero kapag dumating ang araw na hindi na nila kayanin ng kulam na nananalaytay sa ugat nila, susuko na rin sila. Walang yaka, pati ba naman dito sa trabaho natin nagkakalat ka? Anong klaseng tao ka? Hindi mo ako masisisi. Kahit anong pakiusap ko na ako na ang magmasahe, inaagawan mo ako ng customer. Lahat na lang ng malalaking magbayad, kailangan ikaw ang naka-exclusive na masahista. Paano naman ako? Kailangan ko rin ng pera. Wala ka sa katwiran, Sarah Jane. Baguhan ka lang dito Pero kung umasta ka para bang ang tagal mo nang nagtatrabaho dito, matuto ka namang lumugar. Malakas akong napasinghap nang maramdaman ang malutong na sampal ni Sarah Jane. Kitang-kita ko kung paano mabuo ang galit sa kanyang muka. Ilang sandali pa, narinig ko siyang umusal na lang nang hindi ko maintindihang mga lengguwahe. Anong ginagawa mo sa akin, bruha ka? Wala naman. Sabihin na lang natin na kailangan mo ring magkasakit minsan para hindi ka na nakikialam sa mga diskarte ko sa buhay. Ano ngayon kung baguhan ako? Mas magaling pa rin ako sa'yo. Walang yaka, hindi ako magpapatalo sa kulam mo. Lalabanan kita. Pipigilan kita. Pipigilan? Anong gagawin mo? Mas malakas ako sa'yo, Nicole. May kapangyarihan ako, habang ikaw wala kang kwenta. Nasapo ko ang dibdib nang makaramdam ako ng kakaibang sakit. Hirap ako sa paghinga. Nagkukulay dilaw na rin ang paningin ko. Bawat taong nakakasalubong ko, hindi ko na halos marinig. Nag-e-echo na lang ang mga boses nila sa loob ng diwa ko. Hanggang sa hindi na ako nakatiis, bumagsak ako sa sahig at nawalan ako ng malay. Mapagpalang araw, Miss Winnie. Ako po si Nicole, 27 anyos po sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong ako'y 20 anyos pa lamang, taong 2018. Nag-iisang anak lang po ako ng aking mga magulang na nasa abroad. Pareho silang OFW kaya naiwan ako sa poder ng aking Tito Ramon na nakababatang kapatid ng aking papa at ng asawa niyang si Tita Ellie na walang anak. Masaya naman ako sa piling nila na itinuturing ko ng ikalawang mga magulang. Halos ibigay na rin sa akin ang lahat ng pangangailangan ko bilang anak. Sa katunayan, suportado nila ako kahit na anong gawin ko sa buhay. Good morning, Iha. Papasok ka ba ngayon sa trabaho? Opo, Tito. May mga bago raw po kaming kasamahan ngayon na kailangan i-orient. Pero maaga naman po akong uuwi para magkasabay tayo sa hapunan. Sure na yan, Iha ha? Maghahanda ako mamaya. Puro paborito mo ang ilalatag ko sa mesa. Tita, bakit po kayo maghahanda? Anong meron? Nanlaki ang mga mata nila Tito Ramon at Tita Ellie. Tila ba hindi sila makapaniwala sa aking sinabi. Iha, birthday mo ngayon tapos hindi mo naaalala? Ha? Ngayon na bang birthday ko? Naku, nakalimutan ko. Sobrang busy po kasi ko Okay lang, Iha. Ikaw naman kasi, dalaga ka pero ginugugol mo ang oras mo sa pagtatrabaho. Hindi ka man lang nagsasaya kahit sandali. Mag-day off ka naman minsan. Kita mo pati araw ng kapanganakan mo, nakakalimutan mo na. Gagawin ko po yan, Tito. Soon. O paano, all set na ha? Dadamihan ko ang leche flan. Favorite mo yon, hindi ba? Gusto ko po yan, Tita. Hinalikan ko silang dalawa sa kanilang pisngi tsaka nagpaalam. Oo nga pala, Miss Winnie. Isa po akong masus o masahista. Sa isang wellness spa ko pumapasok na hindi naman gaanong malayo sa subdivision kung saan kami nakatira. Magdadalawang taon na po ako sa aking trabaho. Isang sakay lang mula sa bahay ang nasabing lugar. Napuno ako ng bati habang papasok sa wellness center. Nakakahiyang isipin na naaalala pa ng iba ang aking birthday kesa sa akin. Ilan sa mga taong naroon naging kaibigan ko na. Dumiretso ako sa locker room at inilagay ang mga gamit sa locker. Nagbihis ako kagad ng uniform tsaka ako pumasok sa may front desk. Naabutan ko doon ang aming supervisor, pati na rin ang spa manager kasamang isang baguhang babae. Probinsyana, maganda ang babae.
Simple pero may kaputian at mahaba ang buhok. May suot siyang bracelet na may kulay puting beads. Pinakilala kami ng aming manager sa isa't isa. Ako kasi ang inatasan ni ma'am na i-orientang baguhan naming masahista. Actually, inaasahan ko na rin talaga siya kaya ako pumasok ng maaga. Hello, ako nga pala si Sarah Jane. Ako naman si Nicole. Ako nga palang makakasama mo sa loob ng ilang araw para i-orient ka sa lugar, mga patakaran, pakikitungo sa kliyente, health and safety guidelines. Sige po. Wag mo na akong ipo. Nicole na lang. Sige Nicole. Dinala ko si Sarah Jane sa aming facilities. Ipinaliwanag ko ang mga bawal at hindi bawal lalo na kapag nagtatrabaho. Madali namang makaintindi si Sarah Jane. Sa katunayan, nagawa ko pa siyang obserbahan habang may kaharap siyang kliyente. Binantayan ko kung paano siya nakikipag-interact at tumanggap ng tip. Masayang-masaya si Sarah Jane nang makita ang approval mula sa akin. Good job, Sarah Jane. Mabilis kang matututo niyan. Gusto ko yan. Salamat, Nicole. O paano, magpahinga na muna tayo. Oo, sige. Habang naglalakad papunta sa lounge area, humabol siya sa akin. Nagulat ako dahil hinawakan niya ako sa braso, sabay hingi ng permiso na sasabay siya sa akin dahil wala pa naman daw siyang ginagawa. Habang palapit kami sa pupuntahan ko, bigla siyang nagsalita. Ang galing mo, no? Siguro sanay na sanay ka ng magmasahe ng mga customer. Mabuti hindi ka naiilang kapag lalaki ang minamasahe mo. Hindi naman, parte ng trabaho natin na maayos na makitungo sa kanila. Sa bagay, sa amin kasi sa probinsya, nagagalit ang mga matatanda kapag may nababalitaan silang babaeng masahista eh. Naku, lulunurin kanila sa panghuhusga. Para sa kanila, maharot daw ang mga masahista. Kapag nagmasahe, hindi lang likod ng customer ang hinihilot, pati na rin daw ang ibang pribadong parte ng katawan. Kaya sabi ko sa kanila, manghihilot ako, hindi masahista. Hindi ko masisisi ang mga tao sa probinsya. Iba kasi ang tradisyon doon eh. Pero kung ako ang tatanungin, wala namang masama sa pagmamasahe. Nasa sayo din kung hahaluan mo na lang ng mali siya ang pagtatrabaho mo. Ibang kultura ng mga taong nakatira dito sa syudad. Kailangan ng tatag at lakas ng loob. Lalo na hindi ka naman mabubuhay ng libre dito. Sa bagay, tama ka naman Nicole. Kahit makituloy ako sa bahay ng pinsan ko, nahihiya akong magpalibre na lang sa kanya eh. Maliit lang ang kinikita niya sa hanap buhay niya, kaya kailangan kong makihati sa gastusin sa bahay. Oo nga pala, okay lang ba kung sasabay na ako sa'yo palagi? Wala pa naman akong kaklose dito eh. Okay naman, sige. Ayun, maraming salamat ha. Oo nga pala, may social media account ka naman siguro no? I-add friend kita ha. Hindi ko magawang tanggihan si Sarah Jane. Ayokong magmukhang mailap at maarte sa harapan niya. Halata naman na nakikipagkaibigan siya sa akin. Kaya baka pwede ko siyang pagbigyan kahit hindi kami ganun kalapit sa isa't isa. Siguro medyo didistansya lang ako. May kakaiba sa kanya eh, hindi ko maipaliwanag. Ngumiti ako nang humarap si Sarah Jane para iwaksi ang pag-aalinlangan. Private akong tao, pero sige, i-add friend mo na lang ako. Hanapin mo na lang ang pangalan ko. Gusto ko yan. Padadalhan kita ng message ha. Naku, magpakilala ka. Hindi pa naman ako nagre-reply kagad, lalo na kapag dami account. Balita ko, birthday mo. Baka naman pwedeng makiselebrate sa'yo. Pasensya na ha. Hindi naman ako naghahanda sa birthday ko eh. Di mag-celebrate tayo. Gusto kong mairita sa kakulitan ni Sarah Jane. Para siyang namimilit na umaaktong kaswal. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga magawang makipaglapit sa kanya. Siyempre, paano ako makikipaglapit sa kanya? Gayong iilang oras pa lang naman kaming magkakilala. Mabilis na lumipas ang mga oras. Nakahinga lang ako ng maluwag nang sumapit ng 4:00 ng hapon. Nagpaalam ako sa manager ko na maagang umuwi at pinayagan naman ako. Muli kong narinig ang maligayang pagbati ng mga katrabaho ko na masaya ko namang pinasalamatan. Pagdating sa bahay, nakangiti akong sinalubong ni tita. Happy birthday, Iha! Maraming salamat po, tita. Nasaan po pala si tito? Nasa loob. Siya ang nag-aayos ng mga kubyerto sa hapagkainan. Aba, himala at inako ni tito ang pag-aayos ng mesa.
Hindi ba hate niya po yun? Alam mo naman ang tito mo, nagpapabilib sa'yo. Mukhang may idea po ako kung bakit ginagawa ni tito yon, tita. Ganyan siya kapag nagpapagood shot sa inyo, hindi ba? Mukhang ako ang pinag-uusapan ng dalawang magagandang babaeng nasa harapan ko ngayon Sabihin niyo nga sa akin, pinagtatawanan niyo ba ako? Uy, tito, hindi Masaya nga po ako kasi pinaghanda niyo ako sa birthday ko eh. Tinalo niyo pa nga po si mama at papa eh. Buti pa kayo naaalala niyo ang birthday ko. Samantalang sila, ewan ko na lang kung naaalala pa ba nila ako. Para kasing wala silang anak eh. Hay nako, ikaw talagang bata ka. Nagdrama ka na naman. Hoy, kanino pa ba nagmana ang dalaga natin? Di sa tiyahin niyang artistahin. Ramon, tigil-tigilan mo nga ako. Aba baka nakakalimutan mo. Hindi mo ako tinulungan na magluto kanina ha? Hanggang pag-aayos ka lang ng mesa. Hindi nga ikaw ang naghugas ng mga plato eh. Eli, mahal, ikaw talaga Pati ba naman sa pagluluto? Aasahan mo ko? Alam mo namang hanggang tikim lang ang kaya kong itulong sa'yo. O siya, kumain na tayo. Masarap pa naman ang inihanda ko. May leche flan po, tita? Oo naman. Sinabi ko yun sa'yo kanina, hindi ba? Di tara nang kumain. Sabik naming tinungo ang kusina. Natuwa ako sa dami ng inihanda nila. May iniabot pang box si tito sa akin na may lamang cake. Kaya naman inilapag ko ang kahon at mangyak-ngiyak na niyakap sina tito at tita. Niregaluhan pa nila ako ng gold bracelet at hikaw na gawa sa perlas. O mamaya umiyak ka ha? Birthday mo, wag kang iiyak. Si tita talaga Kain na! Naging masaya ang kaarawan ko kahit 3 lang kaming nag-celebrate, Miss Winnie. Isa ito sa pinakamagandang okasyon sa buhay ko. Pagkatapos naming kumain, ako na mismo ang nagpresenta na maghuhugas ng pinagkainan. Habang nililinis ang lababo, namataan ko si tito na pasimpleng pumunta sa garden. May kausap siya sa phone at seryoso. Ewan ko ba, Miss Winnie, kahit wala naman akong kinalaman sa kung sino ang kausap niya at tungkol saan ang pinag-uusapan nila, kinain ako ng kuryosidad para pakinggan ng tito ko na abala na at mukhang hindi na ako napapansin. Ano ka mo? May trabaho ka na? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag ka mag-a-apply sa spa? Itigil mo yan Huwag mo kong susubukan. Pinag-usapan na natin to. Sinabi ko naman sa'yo na magpapadala ko ng pera sa katapusan. Kinabahan ako sa narinig ko, kaya lumabas ako sa pinagtataguan ko at lumapit sa kanya. Tito, sino pong kausap niyo? Nicole, kanina ka pa dyan. Medyo po. Sino po ba ang kausap niyo? Bakit po parang galit kayo sa kanya? Business partner ko yun, iya. Huwag mo nang isipin yun. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Ramdam kong may iniiwasan si tito na pag-usapan namin kaya siya na ang naunang pumasok sa loob ng bahay, Miss Winnie. Hindi ko lang siya makumpronta ng maayos dahil hindi ko malinaw na narinig ang lahat ng pinag-usapan nila ng kung sino man ang nasa kabilang linya. Bukod pa ron, baka naman talagang ka-business deal lang niya ang nasa kabilang linya at may konti lang silang hindi pagkakaintindihan. Pagsapit ng umaga, magaan ang mood na pumasok ako sa trabaho. Nakaabang na sa akin si Sarah Jane sa may gate. Kumakaway, kaya kaagad kong pinaskil ang kaswal ng ngiti sa aking labi. Hi Nicole! Magandang umaga! Good morning din. Kumusta ang birthday mo? Siguro marami kang handa no? Marami ka rin bang bisita? Mga mayayaman lang siguro ang inimbita mo. Mukhang sosyali ng pagkain na inihanda nyo eh. Hindi naman. Hindi nga ba? Nakita ko sa social media account mo, may pinost kang masasarap na pagkain. Wala ka man lang bang dinala para sa akin? Friends naman tayo, hindi ba? Kulang na lang mag-freeze ang ngiti ko sa ere nang marinig ang sinabi ni Sarah Jane. Medyo naiinis ako sa kanya. Kung makaasta siya, para bang close na close kaming dalawa. Gayunpaman, pinili ko pa rin ngumiti at umastang cool sa harapan niya. Buti nahanap mo ang pangalan ko sa social media. Nagtanong ako dito sa mga kakilala mo. Ayaw mo nun? Masaya kung friends tayo sa account mo. I-accept mo ng friend request ko ha.
Buti na lang may nakikita akong post mo kahit hindi pa tayo friends sa social media. Hindi nga lang ako makapag-comment. Okay lang, sige. Ang mabuti pa pumasok na tayo. I-orient mo pa ako, hindi ba? Oo, pero yung mga basic na lang ha. Hindi pwedeng nakabantay ako sa'yo palagi eh. Alam mo, ang kinis talaga ng kutis mo. Siguro alagang-alaga ka ng tito at tita mo, no? Nanlaki ang mga mata ko nang narinig ang sinabi niya. Tito at tita. Paano niya nalaman ang mga bagay na yon tungkol sa akin? Napalunok ako at pinagsalikop ang magkabilang kamay ko. Naramdaman ko ang panlalamig nun. Paano mo nalaman na tito at tita ang meron ako? Sigurado ka ba talaga na hindi ka stalker? Hindi ko na napigilang sambit sa kanya. Nagulat si Sarah Jane pero agad naman siyang nakabawi. Para bang sanay na siyang masopla ng kahit na sino. Ikaw naman? Praning ka masyado? Namumutla ka oh. Nabasa ko lang kasi sa post mo, nagpasalamat ka sa tita at tito mo. Ah, ganun ba? Pasensya na ha, nakalimutan ko. Napagkamalan pa kitang stalker. Okay lang yun ano, wala naman sa akin yun eh. Ah, okay. Sige, mauna na akong pumasok ha. Teka, sasabay ako sa'yo. Oo nga pala, may susundo sa akin sa mga susunod na araw ah. Ang pinsan kong si Kaloy. Huwag kang mag-alala, pogi ang pinsan ko. Ha? Ganito talaga kami ng pinsan ko. Nagma-matchmaker para makahanap ng mayamang jowa. Para ka palang nasa pelikula eh. Yung mga karakter na mukhang pera at mga oportunista. Ay, grabe ka magsalita ah. Hindi naman sa ganun ano. Maaga kasi akong namulat sa kahalagahan ng pera, kaya hindi ko magawang magwaldas. Ayokong sinasayang ang perang kinikita ko sa pagtatrabaho. Tsaka naiinis talaga ako sa mga taong may ganyang mindset. Nakikipagjowa para lang sa pera, ganun. Okay lang yan, mapera ka naman eh. Kita mo nga yung suot mong bracelet, mukhang tunay na ginto yan ah. Napatingin ako sa alahas na suot ko. Totoong ginto nga yun, regalo sa akin ng tito ko. Akala siguro ni Sarah Jane, porke may alahas mapera na. Hindi niya alam na ang ginto, magandang investment din para makapag-ipon ng pera. Siguro tama ako, Miss Winnie. Iba nga siguro ang paraan ng pamumuhay ni Sarah Jane, kaya konting sulyap lang sa ginto na mamanghana. Hindi ko naman siya magawang husgahan dahil ako man minsan na ring dumaan sa hirap. Sumapit ang hapon at naging maayos naman ang pagtuturo ko kay Sarah Jane. Sa totoo lang ay ilang ako sa ugali niya pero at least hindi naman siya mahirap turuan. Makalipas ang 1 linggo, hinayaan ko na siyang magtrabaho ng mag-isa. Okay naman si Sarah Jane sa totoo lang. Kaso may mga bagay akong napapansin sa kanya na kung minsan nagiging dahilan para maging ineffective siya sa kanyang trabaho. Una, ang madalas niyang paggamit ng cellphone sa oras ng trabaho. Ikalawa, napapansin ko rin na kapag natapos na niyang masahihin ang kanyang kliyente, mas nagiging mahaba pang pag-uusap nila. Nalalaman ko na lang na naibigay na ng clients ang kanilang phone number sa kanya. Akala ko, ginagawa lang niya yun para magkaroon siya ng permanent na suki sa pagmamasahe. Pero hindi, Miss Winnie. Ilang beses kong nakikita si Sarah Jane na nakikipagkita sa kanyang mga kliyente sa labas ng wellness center. Isa sa kanila ay ang nakilala ko bilang ka-business partner ni Tito. Hindi naman yun big deal sa akin dahil nakasanayan na talaga namin na magpalitan ng mga customers depende sa kung sino ang masahistang available sa mga oras na yun. Minsan pauwi na ako nang mamataan ko sila sa tabi ng kalsada. May kausap siyang tao na alam kong kliyente niya sa loob ng wellness center. Pagkaalis ng lalaki, lumapit ako sa kanila. Sarah Jane, mukhang busy ka. Hi Nicole! Ikaw pala! Halika, ipapakilala kita sa pinsan ko. Pauwi na ako next time na lang. Sus, masyado ka naman KJ. Saglit lang naman. Sige na nga. May bahid na inis na wika ako sa kanya na ipinagkibit na lang niya ng kanyang balikat. Bakit kaya ganun ang ugali niya? Gayunpaman, naisip kong kontrolin pa rin ang sitwasyon dahil ayoko talagang magtagal kasama siya pati na sa lalaking kasama niya. Sa kasalukuyan, sinakyan ko muna ang trip niya nang humarap siya sa lalaking nasa kanyang tabi. Pinsan, siya nga pala si Nicole, kasamahan ko sa trabaho. Ah, hello Nicole.
Ako nga pala si Kaloy. Nice meeting you. Nagulat ako nang biglang yumuko sa harapan ko si Kaloy at umaktong tila ba Prince Charming. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan. Kaagad kong binawi yun. Ang lambot ng kamay mo. Ganito ba talaga ang kamay ng mga mayayaman? Sabi kasi ng pinsan ko, may sinasabi ka raw sa buhay. Excuse me, hindi naman sa ganon. Kunwari ka pa, ang dami mo ngang alahas eh. Tsaka nakita kita kanina, mamahali ng cellphone mo. Siguro binili rin niya ng tito mo, no? Pinagtrabahuhan ko ang pinambili ko ng cellphone. Hindi yun bigay ng tito ko. Marunong din naman akong bumili ng mga gamit na gusto ko. Paano, kailangan ko nang umalis eh. Maiwan ko na kayo ha. Sambit ko at nagmamadali ng lumayo sa kanila. Mabuti na lang talaga may dumaang taxi sa harapan ng kinatatayuan namin. Nagmamadali ko itong pinarat tsaka sumakay. Hindi ko na nilingon pa si Sarah Jane na nagtangka pa sana akong habulin. Wala akong balak na makinig sa kanya. Nang umusad na ang sinasakyan ko, sinabi ko sa driver ang address na uuwian ko. Natawa pa siya dahil ang lapit lang daw pala ng bahay ko pero nagtaksi pa ako. Sabi ko na lang may gusto kong takasan, Miss Winnie. Kaya baka pwede niyang bilisan ng pagmamaneho para makauwi na ako kagad. Pagdating sa bahay, naabutan ko si tita sa sala na nagpapahid ng liniment sa kanyang likod. Natawa ko nang makitang nahihirapan siyang abutin ang gitnang bahagi, kaya pinigilan ko siya sa ginagawa ng makalapit ako. Tita, bakit ka nagsasariling sikap dyan? Hindi mo man lang ako nahintay. Kaya naman kitang masahihin eh. Okay lang yun, iha. Kaya ko naman eh. Nasaan po pala si tito? Nasa study room. Hindi ko na lang siya inabala kasi mukhang aburido siya eh. Ano na naman po kaya ang problema? Hay nako iha, hindi ko na muna siya tinanong sa detalye. Ang alam ko lang, may ka-business deal siya na nagkasakit. Kinulam daw eh. Napatango ako dahil sa sinabi ni tita. Nagpahinga lang ako sandali at minasahi siya pagkatapos. Nakatulog na si tita sa sofa nang matapos kong masahihin ang likod niya. Tinipon ko ang mga hand towel, alcohol at lavender oil tsaka pinatong sa drawer nang marinig ko ng bahagya ang boses ni tito. Nakaawang ang pinto ng study room kaya nagkaroon ako ng pagkakataong pumasok. Naabutan kong may pinagagalitan siya sa kabilang linya. Sa tingin ko ay babae. Huwag ka namang ganyan, Sar. Sinabi ko na sa'yo na padadalang kita ng pera. Hindi mo kailangang guluhin ang negosyo ko o lapitan man lang ang pamilya ko. Ulitin ko, lubayan mo si Nicole. Oras na malaman kung ginugulo mo siya. Tapos na maliligayang araw mo. Dahil sa narinig ay tila ba tuod akong natulala sa kinatatayuan. Nararamdaman ko ang galit ni Tito pero hindi ko kasi marinig ang boses ng babaeng nasa kabilang linya. Kung iisipin, base sa sinabi ni Tito, parang kilala ako ng babaeng kausap niya sa cellphone. Pinagbabantaan niya na wag akong guguluhin. Maliban pa ron, ginugulo ng kung sinong kausap niya ang negosyo niya kaya nagagalit ngayon si Tito. Hindi ako nakatiis. Kumatok ako sa mesa para maagaw ang kanyang pansin. Nakita kong nanlaki ang mga mata ni Tito. Tila ba nagulat siya tsaka nagmamadaling pinutol ang tawag. Nakailang lunok pa siya ng laway bago nagsalita. Halatang kabado. Ay, kanina ka pa ba dyan? Kanina pa po ako, Tito. Pasensya na po kung basta na lang akong pumasok. Okay lang. May narinig ka ba sa sinabi ko kanina? Hindi naman po lahat, Tito. Ang narinig ko lang tungkol dun sa sinabi mo po sa kausap mo na magpapadala kayo ng pera. Pero nag-aalala po ako eh. Para po kasing may pinagbabantaan kayo, Tito. May problema po ba kayo, Tito? Huwag mo kong alalahanin, Iya. Ayos lang ako. Stress lang ako nitong mga nakarang araw pero kaya ko naman. Ang mabuti pa po mag-day off kayo bukas. Isama niyo si tita sa spa. Ako na po ang bahala sa inyong shiatsu o thigh massage. Saglit na natahimik si Tito. Pero kalaunan pumayag din naman. Ngumiti ako at hinawakan ng kanyang braso tsaka inakay papunta sa labas. Alam niyo Tito, mas maganda po kung palagi kayong nagre-relax. Bawal po kayong ma-stress kasi nga mas mabilis kayong mapagod. Paano po kayo makakapagtrabaho ng maayos kung pagod po kayo, hindi ba?
Sa bagay, tama ka naman. Maraming salamat sa idea. Hayaan mo, babanggitin ko to sa tita mo. Huwag niyo pong kalilimutan ha. Bukas po kayo pupunta sa spa, okay? Oo naman, Iha. Sige, maraming salamat. Pagkatapos natin maghapunan, sasabihin ko to kagad sa tita mo. Sabi niya kaya napangiti ako. Naghiwalay din kami ni Tito sa may sala at umakyat na rin ako sa itaas. Gayunpaman, kahit nagawa ko ng libangin si Tito, hindi pa rin mawala sa isip ko ang tungkol sa narinig ko kanina habang abala siya sa pakikipag-usap sa cellphone. Kinaumagahan, sinalubong ako ni Sarah Jane nang makarating ako sa wellness center. Apologetic ang kanyang muka, pero nanatili akong nakatayo sa harap niya, walang reaksyon sa aking muka. Nicole, bakit ka ba nagalit kahapon? May nasabi ba kaming mali? Sorry na. Sino naman ang may sabi sa'yo na nagalit ako? Honestly, ang company nyo guys, yun ang hindi ko masabayan. Para bang pinangangalandakan nyo na may pera ako, may alahas at mamahaling gadgets habang kayo wala. Para kasing nakakainsulto eh. Hindi ganun yun eh. Ikaw naman, para yun lang nagagalit ka na? Kalimutan mo na yun no? Oo nga pala si Kaloy, gusto sanang magpaalam sa'yo kaso hindi na nasabi ng loko, nag-walkout ka kasi. Ano yun? Pwede raw bang umakyat siya ng ligaw sa'yo, sabi niya. Ah, ganun ba? Pasensya na ha, pero wala pa kasi sa isip kong mga ganyan eh. Pakisabi na lang sa kanya, wag ka mo niyang mamasamain, hindi pa kasi ako nagpapaligaw eh. Ganun ba? Sayang bagay pa naman kayo. Umiling-iling ako at hindi na sinigundahan ang sinabi ni Sarah Jane. Naiilang na hindi ako komportable sa pinsan niya, Miss Winnie. Kaya kung manliligaw siya sa akin kagaya ng pumapapel niyang pinsan, pasensyahan na kami pero hindi siya magkakaroon ng chance sa akin. Alam kong malapit nang dumating sina tito at tita kaya kaagad kong pinutol ang usapan namin. Kailangan ko nang umalis, pasensya na ha. May trabaho pa kasi ko eh, maiwan na kita. Kita na lang tayo mamaya ha, sabay tayong magmerienda. Pasado 10:00 na nang dumating ang aking tito at tita. Parehong excited ang dalawa. Iilang beses na rin silang nakapagpamasahe sa ibang spa pero hindi pa rin maiwasan nila tita na ipakita ang kanilang tuwa nang malamang sila naman ang pagsisilbihan namin ngayong araw. Bago kami magtrabaho, pinakilala ko sa aking mga katrabaho sina tito at tita. Napansin kong nagbago ang reaksyon ni Sarah Jane. Nagulat, pero dahan-dahan na napapangiti. Hindi ko rin alam kung imagination ko lang ba, Miss Winnie, pero may napansin akong recognition sa mukha nila Tito Ramon at Sarah Jane nang magkatinginan silang dalawa. Mahirap man pero dito na ako nagsimulang magduda. Muling bumalik ang mga tagpo sa aking isipan. Pakiramdam ko may koneksyon ang misteryosong caller ni Tito nung gabi ng birthday ko at ang kung sino mang pinagbabantaan niya sa cellphone kahapon. Nabigla ako nang humawak sa braso ko si Sarah Jane na kay lapad ng ngiti. Ako nang bahalang magmasahe sa tito mo ha Nicole. Huwag kang mag-alala, pagbubutihin ko ang trabaho ko. Kailangan ko lang kasi talaga ng sideline eh. Malay natin magbibigay ng tip si tito. Pasensya na Sarah Jane, pero... Okay lang, Iha. Ayoko na maging juicy. Pati sa pagtawa ni Tito, halata ang matinding kaba. Hindi ko naman siya makumpronta sa harapan ng maraming tao, kaya dinala ko na lang muna si Tita Ellie sa magiging massage room niya at saka ko na lang babalikan si Tito. Relax lang po kayo tita ha, ang mga kasamahan ko na po ang bahala sa inyo. O paano, sisilipin ko lang po si Tito. Sure Iha, maraming salamat ha. Oo nga pala, magpapa-foods pa rin ako pagkatapos nito ha. Opo naman, kayo munang bida ngayon. Wika ko sa kanya tsaka ako nagpaalam. Nasa kabilang massage room kasi si Tito at kailangan ko ring siguraduhin na komportable siya sa kinaroroonan niya. Kaso lang Miss Winnie, nagulat ako sa tagpong aking naabutan. Masinsinang nag-uusap sina Sarah Jane at Tito na animo matagal na silang magkakilala. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang magpapakita sa pamilya ko? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kasalanan ko pa ngayon na kailangan kong magtrabaho, Ramon? Pasensya na, Sar. Nahihirapan lang ako maglabas ng pera.
buwan mo na akong hindi pinadadalhan ng pera. Sawang-sawa na ako sa mga pangako mo. Humahanap lang ako ng tiyempo, Sar. Sana naman maintindihan mo. Ayokong magkasira kami ng asawa ko. Ayos hindi ko naman akalain na ako pa pala ang mag-a-adjust. Alam mo, kung pagod ka na, hindi naman natin kailangang patagalin pa ang relasyon na to eh. Tama na ang minsang pagkakamali ko nang makarating ako sa bayan nyo noon. Tama na ang isang gabing nakapiling kita kahit alam kong bawal. Anong tama na? Hindi ako laruan para basta mo na lang ibalibag kapag pinagsawaan mo na. Napasinghap ako nang basta na lang idiniin ni Sarah Jane si Tito Ramon sa dingding. Tila ba siya na ang naging lalaki sa kanilang dalawa. Hinalikan siya ni Tito na noon ay hindi kagad nakagalaw dahil sa labis na pagkabigla. Ako man ay naistatwa din sa aking kinatatayuan, Miss Winnie. Hindi ko alam kung paano ako kikilos nang hindi ako naiilang. Para kasing ako ang nahiya sa ginawa nilang dalawa. Ang mas malaking problema, hindi lang ako ang nakakita sa kanila. Sa likuran ko, nakatayo rin si Tita Ellie. Nanginginig at tila hindi makapaniwala. Nabitiwan niya ang bitbit niyang cellphone kaya lumikha yun ng ingay sa sahig. Dahilan para gulantang na mapalingon sa amin sina Tito Ramon. Nicole, Ellie, mahal. Anong ibig sabihin nito, Ramon? Sino ang babaeng yan? Ikaw pala ang asawa ni Ramon. Ako lang naman ang babae niya. Buong tapang na wika ni Sarah Jane habang pinagmamasdan si Tita Ellie mula ulo hanggang paa. Hindi ko nagustuhan ang paraan ng pagtingin niya kay Tita. Parang nang uuyam, parang nangungut siya. Kaya naman bago pa makarinig ng masasakit na salita si Tita Ellie, humarang na ako sa pagitan nilang dalawa. Hindi ko na kailangan magtaka kung bakit palaging balisa si Tito sa tuwing may kausap siya sa cellphone. Hindi ko na rin kailangan itanong sa sarili ko kung bakit mainit ang dugo ko sa'yo kahit kailan lang tayo nagkakilala. Malinaw na masama kang babae. Malandi ka. Bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Ano, balak mo akong saktan? Kung yun ang kailangan para mabawasan ng sakit na nararamdaman ni Tita dahil sa pagtataksil nyo, nakahanda akong kalbuhin ka. Marahas ko munang itinulak si Sarah Jane bago ko mahigpit na hinawakan ang buhok niya. Pabigla ko itong hinila kaya siya napasigaw sa sakit. Dito ko na naramdaman na umaawat na sa akin si Tito. Nicole, tama na yan. Ano ba, Nicole? Bitiwan mo ako! Hindi pwede. Nagmamatigas ka, hindi ba? Iilang araw ka pa nga lang dito sa trabaho, tapos nagpapakita ka na ng kalandian? Pati ba naman ang tito ko nilalapitan mo? Dala ng matinding gigil ko at galit kay Sarah Jane, hindi ako pumayag na basta na lang akong tumigil. Nabitiwan ko ang buhok niya pero malutong ko siyang sinampal. Sinubukan niya akong gantihan pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Marahil dahil sa nakita ni Tita na kaguluhan, hindi rin niya ako inawat. Sa halip, si Tito Ramon naman ang kanyang sinugod. Walang iya ka, Ramon! Paano mo nagawa sa akin ito? Bakit ka nagloko? Bakit sa babaeng mas bata pa sa'yo? Ellie, mahal, hayaan mo naman ako magpaliwanag. Magpaliwanag? Ha! Ngayon mo ba talaga naisip yan? Marami kang pagkakataon para sabihin sa akin ang totoo. Pero anong ginawa mo? Gumawa ka ng isang bagay na ikasisira ng pamilya natin. Mahal, pakinggan mo naman muna ako. Wala na akong panahong makinig sa'yo. Tuluyan nang nagkagulo sa loob ng massage room. Iilan sa mga kasamahan ko sa trabaho ang naalarma at nagpatawag na ng gwardya para awatin kami. Tuluyan nang nasira ang masayang samahan nila Tito at Tita. Sa katunayan, naging isang malaking iskandalo yon sa loob ng wellness center, lalo na at nadawit ang pangalan ni Sarah Jane bilang pangunahing dahilan ng pagkakabuking ng pagtataksil nilang dalawa. Hiningan ako ng paliwanag ng aming manager. Sinabi ko sa kanyang totoo at humingi rin ako ng paumanhin dahil sa pinakita kong ugali. Sinabi ko sa kanila na tao lang ako, nadala ako ng bigat ng aking emosyon. Sa huli, napagdesisyonan ng aming supervisor at manager na tanggalin sa trabaho si Sarah Jane. Galit na galit sa akin ang babae at nagwawala, kaya napilitan ulit ang mga gwardya na kaladkarin siya palabas. Walang yaka, Nicole! Kasalanan mo ang lahat ng ito! Kung hindi ka lang sana nakialam sa amin ni Ramon, hindi ako matatanggal sa trabaho! Ang kapal naman ng mukha mong sabihin yan. Ikaw nga ang nanira ng pamilya ng iba, hindi ba?
Diskarte ko yon. Naiinggit ka lang. Kahit kailan, hindi ako maiinggit sa babaeng kagaya mo. Alam mo kung bakit? Malinis na uri ako ng babae. Hindi ako katulad mo na sa kagustuhan lang magkapera, sumisiksik ka sa pamilya ng may pamilya. Sa akala mo ba palalagpasin ko ang ginawa mo? Nagkakamali ka, Nicole! Dinuro niya ako at pinanlisikan ng mga mata. Nahiya pa ako ng mga sandaling yon, Miss Winnie. May mga nakakita kasi sa ginawa niya at nakipanood pa sa nangyayari. Mabuti na lang talaga, tinawag ako ng manager at pinapasok sa loob. Dahil hindi sila nagtotolerate ng mga empleyadong gumagawa ng gulo sa loob ng spa, may parusa din akong natanggap galing sa kanila. Yon ay ang suspendido ako sa trabaho sa loob ng 3 araw. Wala akong nagawa kundi ang sumang-ayon, kesa naman mas masahol pa ron ang maging parusa nila sa akin. Hindi ko na rin tinapos pa ang duty ko ng araw na yon at hinayaan na lamang nila akong umuwi. Nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa akin nang makarating ako sa bahay. Magulo ang sala, halatang may nagwala sa bandang yon at basta na lang iniwan. Kumabog ang dibdib ko at kaagad na tinawag si tita. Tita Ellie, nasan ka? Tita? Nicole, iha, ikaw pala. Tita, I'm sorry. Bakit ka humihingi sa akin ng sorry? Hindi naman ikaw ang may kasalanan eh. Hindi nga nagsorry sa akin ang mga taong totoong may kasalanan sa akin eh. May ipagtatapat po sana ako sa inyo, tita. Nagtatakang napatingin sa akin si Tita Ellie. Puno ng katanungan ang kanyang muka. Hinawakan ko ang kanyang kamay tsaka ako huminga ng malalim. Wala namang ibang magsasabi nito kundi ako lang eh. Hindi ko rin alam kung magagawa bang ipagtapat ni Tito ang mga bagay na ito sa kanyang asawa. Iha, ano ba kasi yun? 2 beses ko na pong nahuli si Tito na may kausap sa cellphone. Hindi ko man po malinaw na narinig ang ibang detalye, pero sa pagkakaintindi ko, tungkol yon sa pagpapadala niya ng pera sa kausap niya. Hindi na ako nagulat, iha. Ilang buwan pa ang nakalipas, may mga misteryosong withdrawal na mula sa ATM ng tito mo. Nagtataka ako kasi halos lingguhan kong kumuha ng pera sa bangko ang kung sino man ang may hawak ng ATM niya. Sigurado po ba kayo, tita? Hindi ako pwedeng magkamali. Pumunta ako sa bangko at pinatrace ang mga withdrawal. Nung una sa kabisera ng isang probinsya, tapos makalipas lang ang ilang araw, nandito na sa Maynila. Ano po ang ginawa ni Tito sa pera? Hindi siya ang nagwi-withdraw ng pera, Nicole. Kinumpronta ko kasi ang tito mo eh. Ang sabi niya, nawawala daw ang ATM niya. Pero nagtataka ako kung bakit parang hindi naman niya nirereklamo sa bangko ang problema. Ano pong ginawa niyo? Pina-freeze ko ang ATM card, kaya natigil na ang walang sawang withdrawal. Dito ko napapansin na mas nagiging balisa si Ramon. Hindi nga lang ako nagsasalita kasi hinihintay ko talaga na siya ang unang magsabi sa akin. Nararamdaman ko na noon pa man may tinatago siya. Malungkot kong niyakap si tita. Hindi ko magawang makapagsalita man lang sa mga ipinagtapat niya. Napakabait niyang babae. Hindi man lang niya hinusgahan si Tito o pinagsalitaan ng masama. Mas lalo akong nakaramdam ng ngit-ngit kay Sarah Jane. Kahit walang binabanggit si tita tungkol sa babae, alam kong siyang gumagamit ng ATM ng tito ko. Hayaan niyo po, tita. Maaayos din po ang lahat ng ito. Sa tingin mo ba may chance pa? Kanina nung umuwi kami, Nicole, nagkasagutan kami ng tito mo. Naging mainit ang ulo niya. Nagwala siya sa sala at hindi man lang niya ako sinuyo pagkatapos ng ginawa niya. Ayoko po siyang kampihan, tita, dahil alam kong mali ang ginawa niya. Pero hayaan niyo po muna siyang makapag-isip. Marirealize din ni tito na mali ang ginawa niya. Alam ko pong nakakagalit ang ganitong sitwasyon, pero pamilya po tayo eh. Siguro po naging choice niya ang magkaroon ng babae. Pero hindi naman po tayo namulat na habang buhay nalang parurusahan ng mga taong nagkasala sa atin, hindi po ba? Tumango si tita at yumakap sa akin. Nararamdaman ko ang matinding sakit at lungkot na nasa puso niya. Hindi man lang siya humagulgol. Sa halip tahimik lang siyang umiyak. Pagod akong tumayo at nagpaalam kay tita na bababa muna. Ako na ang nagpresinta na maglilinis ng sala. Habang ginagawa ko yun, kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Tito. Mabuti na lang sa kabila ng nangyari, sinagot pa rin niya ang tawag ko. Nicole, yeah.
Tito, nasan po ba kayo? Bakit kayo umalis? Bakit hindi niyo po inayos ang gulo? Nahihiya ako sa tita mo. Hindi ko kayang magpakita sa kanya. Malaki ang kasalanan ko, kaya para pagtakpan yon, nagawa kong magwala dyan sa bahay kanina. Pero hindi ko naman inaasahan na mali pala ang hakbang ko sa halip na mahinahong magpaliwanag. Mas lalo ko lang siyang nasaktan. Alam niyo po bang dismayado ako sa inyo, Tito? Idol ko po kayo eh. Kaso lang hindi ko akalain na magagawa niyo ang bagay na ito. Kaya naman pala ang lakas-lakas ng loob ni Sarah Jane na lapitan ako. Patawarin mo ako, Iya. Huwag ka mag-alala. Magpapalamig lang ako habang mainit pa ang sitwasyon. Bukod pa ron, nahihiya akong humarap sa tita mo. Tito, sayang po ang lahat ng meron kayo ni Tita kung hindi niyo po ito gagawa ng paraan na maayos. Sana wag pong magtagal ang panlalamig niyo. Galit po ako sa inyo, pero wala naman akong karapatang husgahan kayo eh. Hindi niyo kasalanan na naging mahina kayo. Ang pagkakamali niyo lang, hindi kayo bumawi kagad. Pero sana maisip niyo na pamilya tayo. Ano man ang dumating sa buhay natin, tayo rin ang aayos at bubuo nito ulit. Mahinahon kong wika sa kanya. Hindi na sumagot pa si Tito sa aking mga sinabi. Sa halip, narinig ko ang pag-iyak niya at naramdaman ko ang pagsisisi kahit na nasa kabilang linya. Matuling lumipas ang 2 araw. 1 araw na lang ang hihintayin ko at makakabalik na ulit ako sa trabaho. Pero nagising ako ng umagang yon na masamang-masama ang aking pakiramdam. Kapag babangon ako, umiikot ang paningin ko, Miss Winnie. Tuloy, napilitan akong magpatanghali sa kama. Kaya nag-aalalang kinatok ako ni Tita Ellie. Hindi naman yun nakala kaya nakapasok siya kagad. Nicole, Iha, okay ka lang ba? Hindi nga po, tite. Masama po ang pakiramdam ko, parang lalagnatin yata ako eh. Abay, uminom ka na ng paracetamol para naman maagapan. Baka lumala pa yan. Ang mas mabuti pa, dalhin na lang kaya kita sa ospital para makapagpa-check up. Ipapahinga ko lang po ito, tita. Siguro naman po mamaya okay na ako. O siya, sige. Dadalhan na lang kita ng gamot dito, ha? Okay? Mas mabuti pa nga po. Pumikit ako at hinayaang umalis si tita. Kapag nakakarinig ako ng ingay kahit yapak lang ng mga paa, mas lalong sumasama ang aking pakiramdam. Tuloy, hindi ko na napigilang magsuka nang bigla akong bumangon. Gayon na lang ang sindak ko, Miss Winnie, nang malinaw kong makita kung ano ang sinuka ko. Uod, mga paa ng ipis, dugo. Likas po talaga na matatakutin ako sa dugo kaya naman nagsisisigaw ako. Narinig siguro ni tita ang pagiging hysterical ko kaya halos madapa siya nang puntahan niya ako sa aking kwarto. Nicole! Iha, anong nangyari sa'yo? Tita, may dugo po. Tita, tignan niyo po ang sinuka ko. Mahabaging Panginoon! Singhap niya sabay atras. Patay na ang mga uod dahil hindi naman sila gumagalaw. Pero ang isiping may lumabas na uod sa bibig natin ay nakakapangilabot na, hindi ba? Dahil sa mga nakita ni tita, hindi na siya nagpaawat sa akin. Siya na mismo ang nagdala sa akin sa doktor. Ipina-check up niya ako at isinailalim sa laboratory. Kinuhanan ako ng ihi, pina-blood test at pina-x-ray pa sa takot na baka raw may kung anong karamdaman na ako sa katawan. Sa dami ng ginawa kong test, nagulat kami, Miss Winnie. Lahat ng yun normal ang resulta. Ibig sabihin, wala akong sakit. Sa katunayan, puno ng pagtataka ang aming mga muka habang naglalakad palabas ng opisina ng doktor. Paano naging posible na normal ang resulta ng laboratorio mo? Gayong nakita ko na sumuka ka ng dugo. Hindi ko nga rin po alam, tite. Nalilito rin po ako. Sa tagpong yun kami nagkasalubong ni Kaloy, ang pinsan ni Sarah Jane. Biglang uminit ang ulo ko nang maalala ang babae, pero hindi ko naman magawang idamay si Kaloy sa galit ko sa pinsan niya. Nakangisi si Kaloy, nariyan na naman ang tila pagpapakyut niyang aura. Nakalaunan, biglang nagbago nang mapatitig siya sa aking muka. Nicole, ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na? Ang pinsan mo ang dapat mong kinakamusta ngayon. Natanggal siya sa trabaho, hindi ba? Iha, hahayaan ko na muna kayong mag-usap ng kakilala mo, ha? Pupunta lang ako dun sa kaibigan kong doktor. Sige po, tita. Susunod po ako sa inyo.
Napakamot si Kaloy ng ulo bago muling nagsalita. Sakto naman na nakalayo na si tita, kaya pakiramdam ko na bawasan na ang kanyang hiya. Huwag ka mag-alala. Sanay na siyang matanggal sa trabaho. Yung sa spa, hindi yun ang una. Siguro naman nabanggit niya sa'yo kung anong kasalanan niya, kaya siya natanggal sa trabaho. Pasensya ka na, Nicole. Hindi ko naman talaga alam kung anong kalokohan ang ginawa ni Sarah Jane sa'yo at sa pamilya mo. Nung makiusap siya sa akin na makikitira muna sa bahay, sabi niya gipit lang talaga siya. Ako man, gipit din noong mga panahong yun, kaya naisip kong gumawa kami ng modus. Gagawin niyang kliyente namin ng mga magpapamasahe sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Sorry talaga, Nicole. Gustong gusto talaga kita kaya medyo nasira yung diskarte ko sa negosyo namin. Pero ang totoo, kinukulam ni Sarah Jane ang mga kliyente niya. Tapos kapag nagkakasakit, ilalapit niya sa akin para ako naman ang manggagamot dahil isa akong albularyo. Walang yaka? Nagawa mo pa talagang lokohin ng mga tao? Hindi ko naman yun sinasadya, Nicole. Nagipit lang talaga ako ng mga sandaling yun. Saka hindi naman permanente yun eh. Bakit ganyan ang ugali nyo? Mukhang sanay kayong manloko at manlamang ng kapwa. Iiyak na sana ako at magsisimulang manakit kay Kaloy. Pero bigla na naman akong nahilo. Mabuti na lang at maaga pa kong nasalo ng mayabang na lalaki. Dinala niya ako sa may nakahilerang upuan. Hinilot-hilot niya ang palad ko. Papawiin ko na sana yun sa kanya pero mahigpit niya akong hinawakan at hindi pinakawala ng kamay ko. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Sandali lang naman, Nicole. May napapansin kasi ako sa'yo eh. Anong ibig mong sabihin? Nararamdaman ko may sumpang nakakabit sa katawan mo. Parang kinulam ka, Nicole. Dahil sa sinabi sa akin ni Kaloy, bigla akong kinilabutan. Naalala ko yung sinabi ni Tita Ellie tungkol sa business partner ni Tito. Kinulam raw, nagkasakit. Tapos nakita ko sa diwa ko ang mga uod at dugo sa sahig ng aking kwarto nang magsuka ko kanina. Ayoko mang gumawa ng sarili kong konklusyon pero may koneksyon kaya ito kay Sarah Jane at sa kasasabi lang ni Kaloy na modus nila ng kanyang pinsan? Sabihin mo nga sa akin, may kinalaman ba dito ang pinsan mo? May kinalaman ba siya sa pagkakasakit ko? Hindi ko pa alam. Hindi pa ako sigurado. Pero huwag kang mag-alala dahil tutulungan kita. At sa tingin mo papayag ako sa magiging kapalit nito kapag tinulungan mo ko? Hindi ba talaga ako pwedeng umakyat ng ligaw sa inyo? Tumigil ka, Kaloy. Sa tingin mo papayag pa akong makipaglapit sa inyo pagkatapos ng ginawa ng pinsan mo? Nilandi niya ang tito ko. Tapos pati ba naman ako kinulam niya? Pasensya na. Hindi ko naman alam na gagawin niya ang bagay na ito. Pero huwag kang mag-alala. Gagaling ka sa tulong ko. Masama akong tinitigan ni Kaloy. Hindi ko alam kung kaya niya ba talagang gawin ang mga sinabi niya. Pero ayokong magkasakit ng kagaya nito. Minsan na akong nakakita ng mga taong nakulam at hindi ko gusto ang naging resulta. Sige na, Nicole. Hayaan mo naman pagalingin kita. Kapag hindi ako gumaling dahil sa katangahan mo, sisiguraduhin ko na magkakagulo kayo ng pinsan mo. Bakit ba kasi ang ganda-ganda mo? Baka namang kaya ka kinulam ni Sarah Jane eh, dahil naiinggit siya sa kutis mo. Sigurado ko pati ang nilalagay mo sa mukha mo, mamahalin. Kailangan ko nang umuwi. Tatawagan na lang kita kapag napatunayan mong kinulam nga ako ng pinsan mo. Singhal ko sa kanya. Sa totoo lang wala po akong tiwala kay Kaloy, Miss Winnie. Nagawa ko lang sakyan ang mga sinabi niya sa akin dahil bukod sa tila may katotohanan ng mga yon, alam kong hindi ako magkakasakit kung hindi ako nakarinig ng banyagang lengguwahe galing kay Sarah Jane. Sigurado, inurasyonan niya ako ng walang kaalam-alam dahil ang babaeng kabit ni Tito ay isang mangkukulam. Nang makaalis na si Kaloy, kaagad kong pinuntahan si Tita. Sinabi ko sa kanya ang sinabi sa akin ng lalaki. Gulat na gulat siya at hindi makapaniwala. Sagad na talaga ang kasamaan ng kabit ng tito mo, Nicole. Porke hindi niya nakuhang gusto, talagang gagawa siya ng paraan para mapahamak ang isa sa atin. Nakakadiri nga pong sinuka ko, tita eh. Pero hindi naman po ibig sabihin nun may nararamdaman na akong kakaiba sa katawan ko. Kaya ko pa naman po sigurong tiisin ito dahil wala pa naman po akong iniindang sakit. Mas kailangan po nating isipin kung nasan ngayon si Tito. Hindi pa rin tumatawag sa akin si Ramon.
Lalong ayoko namang tumawag sa kanya. Siya ang may kasalanan sa akin, kaya siyang dapat na magpakumbaba. Pero tita, nasa peligro na ngayon ang buhay ni Tito. Sakali man na mapatunayan nating totoo ang sinabi ni Kaloy, kailangan natin siyang pauwiin. Alam kong nagtatampo lang si tita kay Tito, pero hindi ito ang panahon para magsukatan ng init ng ulo. Kung sino ang may kasalanan at kung sino ang dapat na magpakumbaba. Kaya naman kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Tito. Mabuti na lang, sinagot niya rin kagad ang tawag. Pero nagulat na lang ako nang magpakilala ang kumpare ni tita na siyang sumagot mismo sa tawag. Ipinaalam nila na nasa ospital si Tito at nakakonfine. Biglang nahilo at nabagok ang ulo kaya kinailangang isailalim sa CT scan. Nagpasalamat din ako sa naging kausap ko tsaka ko pinutol ang tawag. Tita, bakit iha? Anong nangyari? Nakakonfine po sa ospital si Tito. Ano? Saang ospital? Anong nangyari? Pakiramdam ko po, pareho po ang nararamdaman namin ni Tito. Nahihilo tapos nagsusuka. Ang problema lang po, nabagok ang ulo niya, kaya kinailangan niyang isailalim sa CT scan. Diyos ko, bakit ba nangyayari sa atin ang lahat ng ito? Tita, kumalma lang po kayo, okay? Maayos din po natin ang lahat. Ang mabuti pa po, puntahan na natin ngayon si Tito. Mabuti na lang hindi kalayuan sa ospital na kinaroroonan namin ang kinaroroonan ni Tito. Dito po kasi sa lugar namin, may mga ilang private at public hospital na pwedeng puntahan. Pagdating nga sa ospital kung saan naroon si Tito, mabilis namin siyang nahanap. Salamat na lang sa tulong ng kumpare ni Tito. Naisugod siya kagad sa ospital. Ako ang unang humarap kay Tito. Nakipag-usap pa kasi kay tita ang kanyang doktor. Kumusta na po ang pakiramdam niyo, Tito? Ay, naku. Mabigat ang ulo ko eh. Magpahinga na po kayo. Hindi naman po ako aalis eh. Babantayan ko po kayo. Patawarin niyo sana ako ng tita mo. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyo. Tito, tsaka na po natin pag-usapan ni tita yan. Nagkasala ako sa tita mo. Alam ko po, Tito. Pero magsilbing aral na po sana sa inyo ito na wag na niyong uulitin. Hindi niyo po ba alam, marahil nagsasayang ngayon si Sarah Jane dahil nasira niya ang pamilya natin? Tumulo ang luha sa mga mata ni Tito nang mabanggit ko ang pangalan ng malanding masahista. Bakas sa kanyang muka ang matinding pagsisisi dahil sa kanyang nagawa. Gayunpaman, willing akong makinig kay Tito sakali man na ikwento nga niya ang lahat ng nangyari para mas gumaan ang kanyang nararamdaman. Naakit ako sa kanya nung una ko siyang makita. Hindi ko akalain na magagawa niya akong pakitaan ng magagandang bagay na hindi ko naranasan noong araw. Pakiramdam ko, bumalik ako sa pagkabata. Pero alam niyo naman po na mali, Tito. Bakit sumigi pa rin kayo? Hindi po ba kayo naaawa kay tita? Hindi man niya naiparanas sa inyo ang lahat ng kasiyahan ng kabataan, pinagsilbihan naman niya kayo. Minahal niyo naman po si tita, hindi po ba? Inalala ko lahat ng pinagsamahan namin ni Ellie. Kaya ako nga napagdesisyonan na makipaghiwalay kay Sarah Jane. Napagtanto kong mali ang ginawa ko. Na pinagtataksilang ko ang babaeng kasama kong nanumpa sa altar ng simbahan na magsasama habang buhay. Kaya lang, nagalit si Sarah Jane sa akin. Kilala niyo po si tita. Alam niyong mabait siya at maiintindihan kayo. Kahit ano man ang paliwanag niyo. Kaya sana po maging okay na rin kayo balang araw. Oo, iya. Gagawin ko yan. Kinailangan ko lang na dumistansya muna sa tita mo dahil ayaw ko siyang madamay sa kahihiyan na ginawa ko. Matinding pagtatalo na magitan sa amin ni Sarah Jane. Nagbanta siya na kapag tinuloy ko ang gusto ko, ipagkakalat niya sa mga kakilala kong namamagitan sa amin. Sinubukan ko siyang labanan. Sinabi ko sa kanya na hindi ako natatakot sa kanya. Pero hindi siya nagpatinag. Sinabi niya sa akin na magsisisi raw ako sa ginawa kong pakikipaghiwalay sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yun. Hayaan niyo po, Tito. Papakiusapan ko ang manager namin na ipa-blacklist siya sa lahat ng pwede niyang pag-applyan. Iya, hindi naman sa natatakot ako pero sa maikling panahon na nakilala ko si Sarah Jane, alam kong delikado siyang babae. Baka ikaw naman ang mapahamak.
Huwag po kayong mag-alala, Tito. Hindi naman ako natatakot sa kanya eh. Kailangan nating gumawa ng hakbang para maitaboy siya sa buhay natin. Sa ganoong paraan tayo magsisimula. May nararamdaman din po ako sa katawan ko ngayon eh, kagaya ng nararamdaman nyo. Pero hindi po ako magpapaapekto sa kanya. Nahihiya ako sa inyo ng tita mo. Hindi ko akalain na magagawa ko kayong saktan. Huwag nyo na pong isipin yon, Tito. Ang mahalaga na pagtanto nyo ang pagkakamali nyo at sisiguraduhin na hindi na kayo uulit. Tumango si Tito na ikinangiti ko. Alam ko ngayon na sigurado nang gagaling si Tito sa karamdaman niya. Kung paano siya nagkasakit, si Sarah Jane lang ang nakakaalam. Kaya naman hinintay ko si Tita para magawa namin ang mga susunod naming hakbang. Tumayo ako nang makaramdam na naiihi ako. Kapapasok ko lang sa CR nang makarinig ako ng pag-uusap sa labas. Maingat kong binuksan ang pinto at nag-init ang ulo ko nang makita ko si Sarah Jane na kausap si Tito. Madali lang naman akong kausap, Ramon. Kaya kitang pagalingin sa sakit mo. Marami akong alam na paraan. Pero hihiwalayan mo ang asawa mo. Ako na lang ang ibahay mo. Masaya ka naman sa piling ko, hindi ba? Pakiusap naman, Sarah Jane. Lubayan mo na ako at ang pamilya ko. Isang malaking pagkakamali ang ginawa kong pakikipagrelasyon sa'yo. Napakalaking gago ko dahil naging irresponsable ako. Ngayon ka pa na konsensya kung kailan ilang beses nang may nangyari sa atin? Hindi naman ako papayag na madehado ako. May karapatan na ako sa lahat ng yaman na meron ng pamilya mo. Dahil sa narinig ko, naglalagablab ang damdamin na lumabas ako ng CR. Diretso akong namewang sa harapan ni Sarah Jane. Walang yaka rin naman, Sarah Jane. Nagpakita ka pa talaga dito para ipamukha ang pagiging kabit mo. Hayop ka? Hindi mo na nirespeto ang pamilya ko? Gigil kong sinugod si Sarah Jane at sinabunutan. Hindi ko akalain na lalaban din siya sa akin. Nagtagisan kami ng galing sa paghila at kalmutan, pero walang gustong sumuko. Ni hindi ako pumayag na hindi humapdi ang kanyang muka sa kakalamukos ko. Si Tito naman napilitang gumalaw at inabot ang boton na pantawag sa mga nurse at doktor na nasa labas ng kwarto. Ilang sandali pa, nagkakagulo na silang pumasok at kaagad kaming pinaglayo sa isa't isa. Hinihingal na dinuro ko si Sarah Jane. Napakalandi mo! May gana ka pa talagang lumapit sa amin? Tapos yan lang ang gagawin mo? Hayop ka! Ang kapal ng mukha mo! Nagmamahalan kami ni Ramon! Wala ka nang magagawa doon! Huwag mo nang paikutin ang ulo ko! Nakita at narinig kita! Pipilitin mo pang tito ko na lapitan ka niya? Iskandalosa ka! Sige, ako na ang malandi. Ako na ang mapilit. Pero hindi mo ako mapipigilan, Nicole. Akin ang tito mo. At wala ka nang magagawa para bawiin siya sa akin. Ha! Napaatras ako nang umusal ng kung anong lengguwahe si Sarah Jane. Paulit-ulit yon pero hindi ko maintindihan. Kinikilabutan ako dahil sa bawat pagbagsak ng kataga sa kanyang bibig para akong nanghihina. Parang sasabog ang ulo ko sa sakit. Ni hindi ko man lang maibuka ang bibig ko para labanan ang orasyon niya. Hanggang sa hindi ko na makayanan, nagpumiglas ako ng kay lakas tsaka ko tinulak ang mga doktor at nurse na may hawak sa akin. Sinampal ko si Sarah Jane at pinagtulakan palabas ng kwarto ni Tito. Umalis ka na! Walang yakang malandi ka! Lumayas ka at huwag ka nang magpapakita sa amin! Ikaw ang hadlang sa kagustuhan kong mambingwit ng taong napili kong mag-ahon sa amin sa kahirapan. Kaya huwag kang magsisisi kung makakaramdam ka ng matinding sakit dahil parusa ko yan sa'yo. Nicole, tama na. Huwag mo nang aksayahin ang oras mo sa babaeng yan. Nanghihina akong naupo sa naroong silya. Hindi ko alam kung tungkol saan ang sinabi ni Sarah Jane dahil kahit ang simpleng mga kataga na hindi ko kabisado ay nagbibigay ng matinding sakit sa ulo ko. Mabuti na lang talaga, napaalis na siya sa kwarto. Malamang kinakaladkad na siya ng mga gwardya palabas ng ospital. Ayos ka lang ba? Baka naman kailangan mo ng pahinga. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ang mga doktor. Hihintayin ko na lang din na bumalik ang tita mo. Umuwi ka na muna sa bahay. Sigurado ako na hindi ka makakatulog dito sa ospital. Tito, natatakot po ako na baka bumalik dito si Sarah Jane. Kailangan kitang bantayan. Hindi na ako papayag na lapitan ka pa niya ulit. Pero iyan, nangihina ka.
Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko rito. Mapapanatag lang po ako kapag nandito na si tita, kaya hihintayin ko po siyang dumating bago ko umalis. Ikaw ang bahala. Kung gusto mo, pumunta ka na muna sa kantin. Bumili ka ng pagkain o di naman kaya magkape ka. Magandang ideya po ang kape para naman po manatili akong gising. Ayoko pong basta ka nalang balikan dito ng maharot na babaeng yun. Kapag nakita ko pa siya rito, hindi ko po maipapangako na hindi ko siya makakalbo. Huminga ng malalim si Tito Ramon. Alam kong na-stress din siya sa ginawa ni Sarah Jane. Pumunta rito ang babae kahit alam niyang may kasalanan siya. Hindi pa niya naisip na mas kaya ko siyang saktan dahil maraming tao. Kahit na may pinag-aralan ako, kaya kong magpakababa at maging isang basagulera para lang ipagtanggol ang pamilya ko. Nginitian ko na lang si Tito para mabawasan naman ang tensyon sa paligid. Alam kong kinakabahan pa rin siya hanggang ngayon. Mabuti na lang, dumating din si Tita Ellie. Nagkahiyaan pa nga silang dalawa nung une, pero kalaunan, napansin kong naging malambot ang ekspresyon ng mukha ni Tita. Maagap niyang hinawakan ang kamay ni Tito. Alam ko sa mga sandaling yon, bati na sila. Iha, mabutit hindi mo iniwan ang tito mo dito. Opo tita, talagang hindi ko iiwan si Tito. Alam niyo po bang pumunta na naman dito ang iskandalosang babae na nanggugulo sa inyo? Ang kapal ng mukha niya, pinipilit niya si Tito na balikan siya. Umayaw na si Tito pero pinagbantaan siya. Hindi na po ako nakapagpigil sinaktan ko na talaga si Sarah Jane. Hindi sa kinukonsinti kita iha, pero tama lang ang ginawa mo. Pasensya na at natagalan ako. May pinakilalang albularyo sa akin ang nakasalubong kong kakilala kanina sa hallway. Alam mo bang marami akong natuklasan na ginawa nila habang binabasa ng albularyo ang palad ko? Bakit po tita? Ano bang ginawa nila? Ginusto ni Sarah na biktimahin ang asawa ko kasi ganid siya sa pera. Gusto niyang yumaman sa pamamagitan ng pinaghirapan ng iba. At para magawa niya yon, isinailalim niya sa orasyon ng tito mo para makontrol niya ang asawa ko. Walang ya talaga siya. Huwag po kayong mag-alala tita. Gagawin ko po ang lahat. Mailayo lang kayo sa gulo. Hindi po ako papayag na ang mga kagaya lang ni Sarah Jane ang sisira sa pamilya natin. Pagkatapos naming mag-usap ni tita, nagpaalam akong umuwi. Pagod ako at gusto ko nang magpahinga, pero ginugulo ako ng mga alalahanin. Pakiramdam ko may mangyayaring masama na may nagbabalak ng hindi maganda sa aming pamilya. Kailangan ko siyang pigilan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapanagot si Sarah Jane sa mga kalokohan niya. Sa pamamagitan ng mga kakilala ko sa spa, nagawa kong hingi ng address ni Sarah Jane. Sa pagkakaalam ko kasi, sa bahay ni Kaloy nakatira ang maharot na babae. Ako mismo ang susugod sa kanila kung kinakailangan. Ang problema nga lang, pagdating ko sa bahay ni Kaloy, ang lalaki lang ang naabutan ko. Uy, Nicole, salamat at dinalaw mo ko. Hindi ikaw ang kailangan ko kundi ang pinsan mo. Ilabas mo siya. Wala dito si Sarah Jane Umalis siya. Eh di mabuti. Nasaan ang mga gamit niya? Nasaan? Teka lang, anong gamit? Binalibag ko ang kamay ni Kaloy na aktong humarang sa akin tsaka sapilitang pumasok sa loob ng bahay. Saktong pagkatapak ko sa loob ng bahay nila, mas lalong sumama ang pakiramdam ko. Mas lalo akong nahilo. Nanlamig na para bang inilublob ako sa sandamakmak na yelo. Nicole, anong nangyayari sa'yo? Nahihilo ko. Teka, kailangan mo munang maupo. Bakit ba kasi ang tigas ng ulo mo? Kung sinagot mo na sana ako di wala ka ng problema. Pakiramdam ko, sinasamantala ni Kaloy ang panghihina ko. Kahit kasi inaalalayan niya ako sa sofa, nararamdaman ko ang kamay niya na kung saan-saang bahagi ng katawan ko nakahawak. Gusto ko man siyang itulak, hindi ko naman magawa. Sa bawat pagnanais kong gumalaw ng maayos, mas lalo akong naduduwal. Layuan mo ko! Bastos ka! Bakit ko naman gagawin yun? Ikaw nga ang kailangan ko at mas pabor sa akin ang pagpunta mo rito. Hayop ka! Hindi ikaw ang sadya ko! Kailangan kong makuha ang mga gamit sa pangungulam ni Sarah Jane! Nangihina akong wika tsaka ako nagpahinga saglit.
Alam kong sobrang sama na ng pakiramdam ko. Tila namamagana ang lalamunan ko sa kagustuhan kong makasuka. Pero wala namang gustong lumabas. Maya-maya pa, naisip ni Kaloy ang tumayo at tumalikod sa akin. Kahit nahihilo, sinamantala ko ang pagkakataon para tumayo at kunin ang pamalong na mataan ko sa isang tabi. Tinansya ko ang bigat nito. Malakas ko itong ipinalo sa ulo ni Kaloy dahilan para mawalan siya ng malay. Hayop ka! Babastusin mo pa ako! Nanginginig kong wika tsaka tumayo at nagsimula ng kumalkal sa mga gamit. Wala akong pakialam kahit kasuhan pa nila ako o kung ano pa man ang sasabihin nila laban sa akin. Ang mahalaga, makuha ko ang kailangan ko dahil yun lang ang pwedeng gumamot sa amin ni Tito. Sa awa ng Panginoon, nakuha ko kagad ang munting kahon kung saan nakalagay ang mga gamit pangkulam. Marami akong nakitang manika, itim na libro, mga kandilang itim, mga orasyon na nakasulat sa tela at kung ano-ano pa. Nanginginig ko itong kinuha at kahit nanghihina, sapilitan ko itong binuhat at dinala pa uwi sa bahay. Pawisan ako nang dumating sa amin. Pagkapasok ko sa loob, tinawagan ko kagad si tita. Ilang ring lang ang narinig ko at sumagot naman kagad siya. Hello, Iha? Nicole? Tita Ellie, nakuha ko na po ang mga gamit sa pangkukulam. Ano po bang gagawin natin sa mga ito? Hindi po ba kailangan natin tong sunugin? Tama, Iha. Yan nga ang sinabi sa akin ng albularyo. Ngayon magpakatatag ka. Sunugin mo yan at magdasal ka. Kailangan matupok lahat at wala kang ititira. Sige po, tita. Gagawin ko po. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon, Miss Winnie. Kaagad kong dinala sa likod bahay ang mga gamit pangkulam ni Sarah Jane. Nanginginig man ay pinilit kong ibuhos sa malaking lata ang mga gamit tsaka ko binuhusan ng gasolina. Hinayaan kong maglagablab ang apoy hanggang sa tuluyan nang matupok ang mga bagay na yon. Mangiyak-ngiyak ako nang kusang mamatay ang apoy. Makalipas ang ilang oras, tsaka naman dumating si Tita Ellie. Tita, ano pong ginagawa niyo dito? Baka kailangan mo ng tulong, Iha. Ayoko naman na hayaan ka na lang natapusin ang laban para sa amin lang. Tita, mas kailangan ni Tito ng kasama sa ospital. Hindi na po sana kayo nag-abala pang puntahan ako rito. Ano ka ba? Huwag kang ngang magsalita ng ganyan. Hindi ako naging tita mo para lang pabayaan ka. Niyakap ko si tita sa kabila ng pagpatak ng aking mga luha. Alam kong marami kaming pagkukulang na ngayon ko lang napagtanto, Miss Winnie. Pareho kaming naging abala lahat sa trabaho. Ni wala kaming pagkakataong magbanding ng mas mahaba maliban sa birthdays o kahit sandaling pagkain lang sa labas. Kaya ngayon ko napagtanto kung gaano kahalaga ang buhay. Pangako po, tita, mula ngayon sisiguraduhin kong walang sino man ang sisira sa pamilyang binuo natin. Ayoko na pong maulit ito. Paano ang karamdaman mo? Nawala ba yun ang masunog na ang mga gamit ni Sarah Jane? Hindi po nawala, tita. Mas lumala pa nga po eh. Pero okay lang. Gagaling pa naman po siguro ako, hindi ba? Kailangan ko lang magpakatatag. Lalapit tayo sa mga kakilala nating albularyo. Tama ka, Iha. Gagawin natin ang lahat, gumaling ka lang. Salamat po. Matapos ang gabing yun, alam ko nang mahirap nang pagalingin ang aking sarili. Mas sumama pa kasi ang pakiramdam ko paglipas ng mga araw. Gayunpaman, may lakas pa naman ako para harapin si Sarah Jane na noon ay ibinalita sa akin ni Tita Ellie na nabaliw pagkatapos kong sunugin ang mga gamit niya sa pangkukulam. Paanong hindi siya mababaliw? Ang bawat manikang sinunog ko ay may patak ng sarili niyang dugo. Mukhang kinakain na niya ang karma na dapat ay matagal na niyang natikman. Mabuti nga sa kanya, Iha. Paano niyo po nalaman na nabaliw si Sarah Jane? Huling kita ko sa kanya nung nagsabunutan kayo sa ospital pero hindi na siya umuwi sa bahay nila pagkatapos nun. Nawala na siya sa sarili at natagpuan na lang ng mga social worker na pagala-gala sa kalye. Dinala siya sa poder nila at hindi na hinayaan pang makaalis. Hindi ko man gusto ang nararamdaman ko pero naaawa po ako sa kanya, tita. Pakiramdam ko, naliligaw lang siya ng direksyon sa buhay. Pinili niya ang landas na yon at wala tayong magagawa. Ang kailangan lang, ipagdasal natin siya para mapagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali. Sana nga po, tita. Mahina akong sambit sa kanya.
Wala naman po akong ibang maitutulong kay Sarah Jane eh. Ngayong wala na siya sa sarili, mas maigi nang wag na rin akong magpakita sa kanya para mabawasan ang trauma ng nakaraan. Si Tito naman, lumabas din ng ospital dahil mas lalong lumala ang kanyang kalagayan. Sabay kaming inilipat ni Tita sa isang magaling na albularyo. Ilang session din ang ginawa namin hanggang sa muling nanumbalik ang sigla ng aking katawan. Buong akala ko nga habang buhay na kaming magdurusa sa sumpa na hindi naman talaga dapat namin maramdaman. Salamat na lang at kahit papaano, naging maayos din ang pakiramdam nyo. Hindi po bubuti ang pakiramdam namin kung hindi nyo po kami pinagamot, Tita. Kayo po ang naging hero namin. Sa susunod kasi, kung lalande, wag sa mangkukulam nang hindi nadidisgrasya. Patay mali siyang wika ni Tita Ellie kaya napakamot sa ulo si Tito Ramon. Alam kong nagsisisi na si Tito sa mga nagawa niya at malamang hindi na niya uulitin pa ang naging kasalanan. Mahal, kahit pa itsurang lalaki, hindi ko napapatulan. Nadala na ako, pangako, kahit kailan, hindi na ako magloloko. Aba dapat lang, ang mga babae kahit mas bata sa akin, hindi naman marunong kumita ng pera. Mas magaling pa sila sa landian. Pero ang babaeng pangbahay, kaya kang samahan, ano man ang pagsubok mo sa buhay, kaya sana magtanda ka na. Napapangiti na lang ako sa tuwing naririnig ang paulit-ulit na pangaral ni Tita kay Tito. Binigyan ko sila ng lugar para maglambingan kagaya ng nakagawian nila. Habang nagpapahangin sa may gate, napansin ko ang isang lalaking pasilip-silip. Kinabahan ako at ang balak ko sana ay tumawag ng pulis. Kaso lang nakilala ko ang lalaki, si Kaloy. Kaloy, anong ginagawa mo dyan sa labas? Inaabangan ka, Nicole. Bakit mo naman gagawin yon? Baka nakakalimutan mo, may ginawa kang kasalanan sa akin, kaya hindi kita magawang kausapin ng maayos. Manyak ka, akala mo nakalimutan ko ang ginawa mo? Teka lang, kumalma ka. Kaya nga ako nandito kasi gusto kong humingi sa'yo ng tawad. Hindi naman talaga ako masamang tao eh. Gusto lang kita kaya ako nagawa mga bagay na yun. Dahil sa ginawa mo, wala nang matinong taong magkakagusto sa'yo. Hindi ba talaga pwedeng maging tayo? Mamatay ka na, Kaloy. Kahit ano pang gawin mo, hindi ako mapapasayo. Mamamatay kang mag-isa at walang kasama. Hayop ka, wala kang pinagkaiba sa pinsan mong malandi. Malandi lang naman yung pinsan ko dahil nagipit lang siya. Ngayong nalaman ko ng totoo, alam kong magtitino na siya sa mental. Alam mo, kung talagang desidido kayong magbago, simulan mo na ngayon pa lang. Alagaan mo ang pinsan mo. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan niya para lang maiwan siya ng mag-isa doon. Yun naman talaga ang plano ko. Pero hindi kasi ako makausad hanggat hindi ako nakakahingi ng tawad sa iyo eh. At saka pasensya na sa lahat na nagawa ko. Kung talagang ayaw mo sa akin, sige, wala na akong magagawa dun. Hindi naman ako mahirap kausap, Kaloy eh. Alam kong hindi magkapareho ang environment na kinamulatan natin. Pero sana minsan, maisip mong hindi naman masamang magpakumbaba kesa manlamang at manloko ng kapwa. Tumango si Kaloy sa harapan ko. Nariyan pa rin ang malokong estilo ng pangiti niya pero alam kong ginagawa lang niya yon para mabawasan ang pagkapahiya sa pagtanggi ko. Alam ko naman na hindi niya ako titigilan kung hindi niya lang nalaman ang nangyari sa pinsan niya. Si Kaloy pa, maangas at mayabang na manyakis siya. Ano? Alis na ako, Nicole. Ikaw ang pinakamagandang aral na natutunan ko sa buong buhay ko. Ang dami mong drama. Hindi mo ba nakikita? Maraming babae dyan. Mas magaganda pa at sexy sa akin. Huwag akong pagdiskitahan mo. Masasaktan ka lang. Oo nga pala. Sa tingin mo, babalik pa ba sa dati si Sarah Jane? Oo naman. Kailangan lang niyang magpakumbaba at tanggapin ang mga pagkakamali niya sa buhay. Sakali bang bumalik siya sa dati, pwede ko ba siyang dalhin dito para humingi din ng tawad sa'yo? Hindi naman siya sa akin may sala eh. Pero sige, papayagan kita na dalhin siya dito. Kailangan niyang humingi ng tawad kay tita at ipangako niya na hindi niya nauulitin ang ginawa niya. Naiintindihan ko, Nicole. Pasensya na sa lahat ng mga nagawa ko ha. Minsan talaga, hindi ko na naiisip kung tama pa ba ang ginagawa ko eh. Lalo na kapag nasa impluensya ako ng orasyon.
Nagsisimula pa lang kasi akong maging albularyo kaya minsan nahihirapan ako. Pero pangako, wala na akong gagawing labag sa kagustuhan mo. Irerespeto na kita dahil ayokong magtanim ka ng sama ng loob sa akin. Nginitian ko si Kaloy. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam ko, Miss Winnie. Hindi ko na inasampa na makaganti dahil alam kong natikman na ni Sarah Jane at Kaloy ang mga leksyon nila. Napagsabihan ko rin ng lalaki tungkol sa panlalamang sa mga tao na wag nang uulitin. Nangako siya na hindi na mangyayari yon dahil wala na ang mga kagamitan sa pangkukulam at higit sa lahat, wala na sa tamang katinuan ng kanyang pinsan. Gayunpaman, susubukan niyang gamutin si Sarah Jane sa abot ng kanyang makakaya. Mula noon, hindi na ako kailanman basta-basta nagtitiwala pa kahit kanino. Gayunpaman, tumatak na sa isipan ko na wag nang masyadong mailap sa mga taong gusto lang naman makipaglapit sa akin. Medyo dumidistansya lang ako pero hindi ko na pinapakita sa kanila na talagang ayaw ko sa kanila. Ayoko nang matulad pa sa dati na dahil lang pinakitaan ko sila ng kagaspangan ng ugali, mas ginusto nilang masaktan ako sa paraang gusto nila. Salamat na lang, may tumatayong magulang ako kagaya nila Tito Ramon at Tita Ellie na hindi ako pinabayaan kahit kailan. Sa ngayon, single pa rin po ako at hindi pa nakakatagpo ng lalaking mamahalin habang buhay. Kasalukuyan kong inaayos ang aking passport dahil pinasusunod na ako nila mama sa abroad. Hindi na rin ako tumanggi sa kagustuhang maranasan ng buhay sa ibang bansa. Si Kaloy naman, tuluyan na ngang nagtino sa takot na baka iwan siya ng naging kasintahan. Si Sarah Jane, nasa rehabilitation center pa rin pero nakakausap na ng matino. Kinakailangan lang siyang sumailalim sa therapy para maiwasan ang muling pagkabaliw. Sina Tito at Tita naman, mas lalong yumabong ang pagmamahalan. Kahit hindi sila nagkaanak, pinahahalagahan nila ang isa't isa at nirerespeto higit kanino man. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Ronald Belsa Bahado, kay Maribel Balabag, kay Luisito Basco, kay Myla Abangan, kay Jessie Miralles, kay Belinda, kay Milky, kay Julie from Nueva Ecija. Hello din po kay Melody Soriano, kay Emma Ambalate, kay Gliciria Gonzales at kay Grace Adel na lagi pong nakikinig sa atin. Salamat po sa inyo. Shoutout din po kay Resly Amal, kay Carol Manzano Abrigo, kay Rosalyn Percoma, kay Vanilla Dreams 88 at sa mga kasamahan niya sa disyerto na nakikinig sa atin. Salamat po sa inyo. Hello din po kay Empress na nag-comment sa Sulsolera na Kumari Upload. Ang sabi po niya, hindi raw po nakukumpleto ang araw niya nang hindi nakikinig sa stories natin. Lagi raw pong nakatuon ang cellphone niya sa channel natin. Naku ma'am, maraming salamat po. Malaking tulong po ang pakikinig ninyo at suporta sa ating channel. Shoutout din po kay Girlie Satur ng Ceiling Department, ng Cosmo Malvar, pati na rin po sa kasamahan niyang nag-birthday noong January 14 na si Lenny Padulina. Belated happy birthday po ma'am. Hello din po kay Kyle Cyrus, kay Bianca Cruz, kay Eileen Velasco, kay Kian Gabriel, kay Yolanda Lopez, kay Angelica Alacar, kay Crispina Bacatan at sa anak niyang si Lionel Bacatan from Cebu City. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig at nagkomento. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod nating upload ha at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi po kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal naman po natin ngayon, maka 100k subscribers. Kaya sana po ma-reach po natin yan. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.